Kasama po sila ka Eric. Maya-maya, mag-live po muna tayo para ipaliwanag po sa inyo yung ginagawa na 'to na pekeng, anti-corruption rally na naman nitong mga dilawan 'no. Yung Makabayan Black, hayaan na natin sila, hindi naman sila eto kasi yung mga namemeke, eh. Yung mga Makabayan Black, alam na natin ang pakay niyan, kita niyo, gulo na naman. Ngayon pa lang, nakikipag-angasan na naman sa pulis. Ito po ang nakakapeke sa lahat. Etong March Against Corruption. Anti-corruption kuno na pinamumunuan ng mga ipokritong politiko katulad ni De Lima, ni Kiko Pangilinan, ni Hontiveros, nito ni Shell Jokno, nila Magalong, etc. Kayo din ang mga pinuno ng mamamayan eh. Bakit anong ginagawa nyo rin sa nakakatawa no? Kayo nakakampi ng mga nagko-corrupt. Kayo na po ang kakampi ng corrupt. Kayo pa po ang nagpo-protesta sa corrupt. Nakakatawa na masyado tong gobyerno natin eh. Yung mga namumuno po sa anti-corruption, kakampi din nila. Yung mga nagsasabi po na yung mga nagsasabi po na mahiya naman yung mga tauhan niya po lahat yung mga mandurugas. Hindi ko na po maintindihan kung tayo po ba'y matitinupang mga tao, no? Yung pong nananawagan na paimbestigahan yung mga mandurugas sa gobyerno, yung pinuno po ng gobyerno. Pinaiimbestigahan niya yung sarili niyang gobyerno dahil panay magnanakaw daw yung mga tao sa sarili niyang gobyerno. Ngayon, ang nagrarally po laban sa gobyerno ng corruption, mga kakampi din po ng mga taga-gobyerno. Nakita niyo si Magalong nariyan si Kiko Pangilinan, panay mga ipokrito po yung pinuno po nitong $1 trillion march o kung ano man ang tawag diyan sa peking anti-corruption. Nakakita po ba kayo ng peking anti-corruption na rally? Ito na po ang pinaka-peke sa mga pagmumukha nilang peke sila. Nakakairita. Grabe, nakakagalit po. Bilyon-bilyon na ninanakaw sa mga Pilipino. Yung mga kakampi po ng mga magnanakaw, yun po ang nagrarally laban sa mga magnanakaw. Anong uri ng rally yan po pinagbubulan yung mga Pilipino? Gagamitin nyo na naman yung mga artista, sisigaw yung mga artista na walang kamuang-muang. Akala nila yung pinaglalaban nila, no? Akala nila yung pinaglalaban nila anti-corruption, pero yung mga kasama nila ron sa stage, yan yung mga kakampi ng mga corrupt. Tignan nyo yung isa, si Magalong. Umatin ng anti-corruption, ikaw nga naghahanap ng gagamba sa Davao, nagpapagamit ka nga sa mga corrupt. At ang panawagan, ito saan kayo nakakita? Ito po ang katotohanan. Si BP Sara po, wala pong testigo, wala pong dokumento na nag-uugnay kay BP Sara dito sa bilyon-bilyon o trilyon po, trilyon march pala yan. Sa trilyon pong nakawan sa gobyerno, dito po sa tinatawag nating flood control at mga insertion sa budgets. Ni minsan po hindi po nabanggit yung pangalan ni BP Sara. No? Ang binabanggit po na pangunahin ng mga mastermind po niyan si Saldico. Yung binabanggit na lang po madalas tapos dalawang pagkakataon nabanggit din po si Martin Romualdez. Yung katotohanan lang po tayo katotohanan. Lahat po nagbabanggit ng may alam. Saldico at saka may dalawang nagbanggit si Gutesa at saka tong mga Diskaya o si Diskaya binanggit po ng 2 beses yung pangalang Martin Romualdez. Sa totoo lang po tayo, wala po tayong bulahan. Nanonood po tayo lahat ng hearing. Lahat po ang tinutukoy na mastermind, lahat ng testigo, si Saldico at saka si Martin Romualdez. O 2 pagkakataon. Para maging precise lang po, 2 pagkakataon. Okay, 2 pagkakataon po sinabi ni Gutesa at saka to si Diskaya na involved po si Martin. So 2 pagkakataon at
lahat po ng testigo, lalo na yung mga taga Bulacan, tsaka si Yusek Bernardo, binabanggit yung Saldico. Ngayon, si Saldico po, ang binabanggit naman ni Saldico ay si BBM. Ang pinakamalaki ang porsyento. Pinakamalaking insertion, pinakamalaking porsyento. O ngayon po, nag-expect po tayo na kung magsasagawa po kayo ng rally laban sa korupsyon, yung mga nababanggit na pangalan, di po ba? Kayo po ay mananawagan na mag-resign na yung mga nababanggit na pangalan. Ulitin ko po, Saldico, Martin Romualdez, at saka si BBM. Sila po yung tatlong pangunahing binabanggit na pangalan. Sila po ang talagang totoong binabanggit. Hindi ko po sinasabi na totoo na sila. Pero sila po yung nababanggit. Akalain nyo kung hindi peke yung ano na yan. Kung hindi peke yung rally na yan sa EDSA Shrine. EDSA Monument. People Power Monument. Ang gusto nilang ipanawagan, BP Sara resign? Utang, anong kinalaman ni BP Sara dyan sa lintik na may bumanggit po ba kay BP Sara ni isang tao? Hindi po ba napakalaking insulto yan sa mga Pilipino? Ni hindi po binabanggit si BP Sara. Bakit si BP Sara ang pinapanawagan ninyo mag-resign? Kaya po, kayo pong mga artista, wag po kayong magpagamit. Kakampi po yung mga pinuno po ng anti-corruption, kakampi po ng mga corrupt official. Anak ng tinapay, kailan nyo po sila narinig? Kailan nyo po narinig si Dilima, si Shell Jokno, si Kiko Pangilinan, at saka si Hontiveros? Kailan nyo po sila narinig na binanatan po yung tatlong nabanggit natin na binabanggit na involved sa korupsyon? Kailan nila nabanggit sa mga interview at sa anumang panayam na binabanatan nila si BBM, na binabanatan nila si Martin Romualdez, si Saldico pwede kasi tumiwalag na eh. Tumiwalag na si Saldico eh. Pero yung dalawa po, kailan po binanatan ni Dilima, ni Kiko Pangilinan, magtapatan po tayo ni Shell Jokno at ni Hontiveros. Kailan nila binanatan si BBM at saka si Martin Romualdez? Pero ang panawagan po ng rally nila, ayon po dito sa akbayan, pwedeng sumigaw ng BP Sara resign, pero hindi pwedeng sumigaw ng BBM resign. Si Magalong, naroon po sa Davao habang nalulunod ang mga taga Cebu. Nag-iimbestiga po sa Davao, sa flood control project ng Davao. Magalong, nagpunta ka na ba? Sabi ni Magalong, sabi ni Congressman Sandro Marcos, open daw siya sa investigasyon ng ICI. ICI, may nagpunta na ba sa Ilocos Norte? Wag mo akong paandaran, Dea. Hindi ka naman akbayan. Yung akbayan na nga nagpa-interview. Hindi nila pwedeng isigaw na BBM resign. BP Sara resign lang. O, kita mo? Pinatotohanan mo lang, Daya. Huwag nyo kaming binubola lagi. Porkit nasa ayan, in-interview na yung akbayan, no? Pwedeng sumigaw ng Sara resign, hindi pwedeng BBM resign. Kalokohan nyo. Huwag nyong binubola mga tao. Kayo po, mga nakikinig ngayon, huwag kayong papalin lang. Peke yung anti-corruption nila. Babanatan ba nila si Martin? Babanatan ba nila si BBM? Never. Kakampi po yung mga yan. Yung mga follower, akala nyo yan yung sinisigaw. Pero yung mga leader nyo, binanatan ba si Martin? Never nilang babanatan yan. Kakampi nila yan. Huwag tayong maglokohan dito. Ako, totoo lang ang sinasabi ko. Meron po ba? Magbanggit po kayo. Sino po? Sino po sa mga testigo ang bumanggit na kasangkot si BP Sara sa nakawan dyan sa flood control? Sasabihin ko po sa inyo kung sino. Wala ni isa. Huwag ka makialam dito, Dea. Leader ka ba? Yung leader nyo, kaya kayo nagpapauto kayo.
Ang leader nyo nagsasabi na bawal ang BBM resign. Oh. Sasabihin mo kakamping ka, uto-uto ka rin. Tama yan. Ang mga tao katulad ng kakamping. Yun nga, kaya nga ako nagla-live eh. Para itama ko po. Yung mga tao po na umaating dyan, anti-corruption po. Oh. Totoo ka, Dea. Yung dadalo anti-corruption. Pero yung leader ninyo, hindi pwedeng bumanggit, sabi. Bakit magsasalita ka ba sa mic? Oh. Magsasalita ka ba sa mic, Dea? Hindi ka naman magsasalita sa mic eh. Tama po yun, nakukumbinsi nga kayo. Yun nga sinasabi ko eh, kinukumbinsi kayo na kunwari ito ay anti-corruption. Nakukumbinsi naman kayo dahil anti-corruption kayo eh. Hindi ko po sinasabi na kayo may kasalanan. Ang may kasalanan, yung mga leader ninyo. Ang mga tao po sa Pilipinas talagang anti-corruption. Sino ba may ayaw ng corruption? Lahat po tayo ayaw ng corruption. Ang sinasabi ko po yung mga leader ninyo. Yung magsasalita sa harap ninyo. Babanatan nyo mamaya. Lahat ng mga leader dyan, babanatan si Sara Duterte. Pero hindi mapapangalanan yung mga tao sa gobyerno na tunay na magnanakaw. Bakit? Kakampi. Oh. 'Di ba? Kakampi, wag nyo kaming binobola, Dea. Hindi tayo nagbobolan dito. Alam ko ikaw ay anti-corruption ka. Pero wag kayong magpabola sa magpauto. Uto-uto kayo. Sinasabi ko na nga sa inyo. Yung leader ninyo, hindi kayo. Kita nyo, pinangalanan ko na. Mga ipokritong leader. Wala po akong pakialam kung ano ka. Ang sinasabi ko sa iyo, ang leader nyo, pag in-interview, BP Sara, resign sila. Pero hindi sila mananawagan ng BBM resign. Hindi kami nagsabi niya. Kaya nga nagulat kami sa akbayan. Bakit kayo ganun? Hindi ko sinabing loyalist ka. May loyalist bang ate na rally ngayon? Pucha. Ang rally ngayon, Dilawan, Kakamping. Pero meron pong tunay na nagrarally dyan, sila ka Eric. Kasama po tayo mamaya sa Robinson's Galleria. EDSA rin po yun. Kung totoong pong gusto nyo yung anti-corruption, doon po yung tunay na anti-corruption. Kasama kayo, hindi nyo pala alam sinasalihan nyo. Yung mali leader nyo, nagpapa-interview, Sara Duterte binabanatan eh. Di ba? Ang tanong ko lang, kailan nagsalita yung mga yan ng anti-Marcos, anti-Martin Romualdez? Ngayon, pwede na silang anti-Saldico kasi tumiwalag na si Saldico eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Alam ko kayo po ay mga anti-corruption. Kayo po naaating dyan anti-corruption. Kaya nga kayo aatin ng anti-corruption rally. Pero yung leader nyo ba anti-corruption o anti-Duterte? Anti-Duterte lang yung leader ninyo eh. Ang daming sinasabi pero may nasabi na ba sila sa corruption ng gobyerno? Eto po, tignan nyo po. Hindi po namin kakampi to. In fact, binabanata namin yung nanay nito nung nagsabi ng kung ano no sa Dolomite. Si Loren Ligarda. Maraming beses na namin binanatan yung nanay nito. Si Libiste po. Hindi namin kakampiyan. Ano sabi ni Libiste? Lahat sa gobyerno, matalino yung bata na yan. Lahat sa gobyerno may insertion. Sino lang po ang walang insertion? Si BP Sara. Imagine ninyo, walang insertion, walang ninakaw, pero ang sigaw ng anti-corruption rally, BP Sara resign. Yan yung sinasabi natin. Ucha, BP Sara resign. Yung hindi involved sa corruption, yung pinagre-resign ninyo. Wala ni isang testigo. Nanonood kayo, di ba? Kasi kung hindi kayo nanonood, wala kayong karapatang magsalita. Kung hindi kayo nanonood ng Senate hearing. Lahat tayo napapakinggan anong mga pangalan ng mga nariyan. Bonoan, no? Yung DPWH. Yung lahat po sa DPWH, mga engineer po ng Bulacan, engineer po ng sari-saring lugar. Yung mga kontraktor. Yan, kasama si Saldico, Diskaya, yung mga Wawaw Builders, etc. etc. Sino pa po?
O, si Saldi ko.